Nata 51 hanggang 55. 0051. Parehong nagulat sina Su Qingzhou at Chen Ya, ngunit ngayon lang nila naalala na may isa pang Ye Fan na tahimik na nakaupo doon. Saglit na natigilan si Lu Jinger, at pagkatapos ay sinabing may pagkadismaya, "Sino ka? Taga Su Qingzhou ka rin ba?" "Ye Fan ang pangalan ko, pangalawang assistant ako ni President Su." "Oh, driver talaga," pakilala ni Ye Fan. "Driver. Tagahanga ka." Nanunuya si Lu Jinger, "Su Qingzhou, ang iyong panlasa ay talagang masama, at nakahanap ka ng isang douchebag upang maging driver." "Tama na, tama ang pangitain ni Mr. Fellaini, piliin mo Jinxio. Iyon ay nakakahiya at itatapon sa labas ng kapaligiran." Tumawa ng malakas si Lu Jinger, at gustong makita kung ganoon din ang iniisip ni Fellaini. Gayunpaman, nang lingunin niya si Fellaini, nalaman niyang tinitigan ng huli si Ye Fan na may makamulto na labis na ekspresyon, tulala at hindi makapagsalita. Napansin din ni Su Qingzhou at Chen Ya, ang kilos ni Fellaini ay medyo wala sa lugar, na parang nakakita siya ng isang bagay na nakakatakot. "Mr. Fellaini, ano bang problema mo? Napakabastos ng lalaking ito, tinatakot ka?" Nagmamadaling tanong ni Lu Jinger. "Hindi. Imposible." Bulong ni Fellaini sa sarili, maingat na gumagalaw patungo kay Ye Fan. Pagdating niya kay Ye Fan, hindi niya napigil ang abutin at hinawakan ang neckline ng damit ni Ye Fan. Ang punto ay, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ipinapakita nito kung gaano siya kasabik. "Mr. Fellaini, anong nangyayari sa'yo?" Hindi maintindihan ni Lu Jinger kung bakit, kamukha ni Zongxi ang dayuhang ito. Si Su Qingzhou ay naliligaw din. Mahilig kaya si Fellaini sa simpleng asol na short sleeve na pang-itaas sa katawan ni Ye Fan? Nakasanayan mo na bang makakita ng magagandang damit at naging curious ka sa mga stalls? Hinawakan ni Ye Fan ang palso ng kalaban at sumimangot, "Hoy, bakit mo ako hinahawakan? Hindi ako interesado sa mga lalaki." Mabilis na umiling si Fellaini, at umaasang nagtanong, "Mr. Ye, right? Can I ask, saan mo nakuha ang mga damit mo, at ang shorts mo?" "Isang matandang kaibigan ko ang nagbigay nito sa akin." "Ilang taon na?" simpleng sabi ni Ye Fan. "Matandang kaibigan. Kaibigan mo. Ano ang pangalan mo?" Nanginginig na tanong ni Fellaini. Napakamot ng ulo si Ye Fan at nag-isip tungkol dito, "Tinatawag ko siyang Old Eye, ang buo niyang pangalan. Eric or something. Ito ba ay Eric von Bloomer?" Fellaini sabihin ito ng malakas. Pinalakpakan ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, "Tama, iyon ang pangalan, ang matandang iyon ay isang mabuting tao, at ang kanyang mga kasanayan sa pananahi ay napakahusay din. Ginawa pa niya ako ng ilang pares ng damit na panloob. Karamihan sa aking mga damit ay binigay niya sa akin, napaka-generous niya, haha." Nang marinig ito ni Fellaini, nanginginig at nanghina ang kanyang mga paa, at napaatras siya ng 2 hakbang, humawak sa sofa upang tumayong matatag, ang kanyang mukha ay madilim at hindi sigurado. "Mr. Fellaini, anong nangyayari sa'yo?" Bulalas ni Lu Jinger, natigilan din sina Su Qingzhou at Chen Ya, lubos na natakot sa eksenang nasa harapan nila. Ang isang matandang sastre ay maaaring matakot kay Fellaini. Mabilis na dinampot ni Fellaini ang isang basong tubig sa mesa at ininom ito ng gudong-gudong para pakalmihin ang sarili. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, at sinabi ng may paggalang at paghanga, "Master Eric von Bloomer, ang guro ng aking guro, iyon ay, ang aking sariling guro." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sina Su Qingzhou, Lu Jinger, Chen Ya, at iba pa. Lahat ay may napakagandang ekspresyon, at halos hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Tinakpan ni Lu Jinger ang kanyang bibig. Matapos ang pagkabigla, naisip niya na may mali, at nagtanong, "Mr. Fellaini, hindi ka ba nagtapos sa London University of the Arts? Bakit mayroon ka pa ring master at master?" Bahagyang tumawa si Ni, na parang tinutuya ang kamangmanga ni Lu Jinger, at sinabing, "Ang tunay na pinakamataas na palasyo ng costume art ay wala sa alinmang akademya, ngunit nasa Savile Row, Miss Lu, hindi mo ba narinig ito?" Mabilis na ipinaliwanag ni Lu Jinger, "Syempre alam ko na ang Savile Street sa Mayfair area ng London ay isang pangunahing lokasyon para sa pananahi sa mundo, lalo na para sa tradisyonal na pananamit ng mga lalaki. Dahil doon nagmula ang terminong customized na damit. Ang pinagmula ng kalyeng ito, ang mga emperador at maharlika ng kontinente ng Europa, lahat ay nagtataguyod ng pagpapasadya ng kanilang mga damit sa Savile Row. Maraming mananahi doon ang may kasaysayan ng daan-daang taon. Narinig din ni Su Qingzhou ang Savile Row. Ngunit hindi alam na napakataas ng katayuan ng kalyeng ito. "Tama," seryosong sabi ni Fellaini, "noong bata pa ako, gusto kong maging pinakamahusay na taga-disenyo ng fashion, kaya nagsikap ako at pumunta sa Savile Row, isa sa pinakamatandang sastre, at Ravenscroft under the door. Nag-aral ako sa aking guro, si George, at naging isang apprentice tailor. Sa kasamaang palad, ang aking talento ay hindi sapat, at hindi ako naging isang direktang disipulo, kaya kailangan kong umalis sa tindahan at pumunta sa kolehiyo." "Ano? Fairy Mr. Ni, hindi sapat ang iyong talento. Paano ito posible, hindi ko pa ito narinig, paano si Master George?" Nag-alinlangan si Lu Jinger.
Umiling si Fellini at bumantong hininga, Miss Lu is not an internationally renowned designer, but a truly top-notch designer. Ang aking Panginoon, si Master George, ang kanyang mga kliyente ay ang mga hari, reyna, prinsipe, prinsesa ng maharlikang pamilya, o ang unang ilang napakayaman sa mundo. Hindi niya kailangan ng tinatawag na katanyagan, mayroon siyang walang katapusang trabaho, paano siya magkakaroon ng paglilibang upang ipaalam sa ordinaryong tao ang kanyang pag-iral. Wala siyang lakas na gumawa ng damit para sa mga ordinaryong tao. Lu Jing natigilan siya. Sa kanyang mga mata, si Fellini ay isa ng nangungunang taga-disenyo sa mundo, ngunit hindi niya inaasahan na may ganoong grupo ng mga tao sa itaas ng Fellini na kahit si Fellini ay hindi maihambing. Ang susi ay, ang Panginoon ni Fellini ay napakalakas, ngunit, ang mga damit ni Yefan ay ginawa ng amo ng kanyang amo. Si Su Qingzhou at Chenya ay medyo hindi rin katanggap-tanggap. Pagkatapos ng lahat, ginawa nilang gulo ang mga damit ni Yefan hindi pa nagtagal. Kahit anong tingin mo dito, hindi mo masasabi na ang mga damit na isinusuot ni Yefan ay may ganoong kilalang pinagmulan. Ang ganitong uri ng mga damit ay matatagpuan sa mga stall sa kalye. Paano ito gagawin ng isang nangungunang sastre sa antas ng hari? Naalala pa ni Su Qingzhou na kailangang itapon ni Yefan ang lahat ng maruruming lumang damit noon. Kung ang mga damit na ito ay napakahalaga, hindi ba ito ay higit na patunay na siya ay talagang mangmang? Mr. Fellini, nagkakamali ka ba? Ang ganitong uri ng damit ay makikita kahit saan, hindi pa rin masyadong naniniwala si Su Qingzhou. Mukhang naguguluhan si Fellini, Miss Su, hindi mo ba talaga nakikita kung gaano kaganda ang mga damit at pantalon ni Mr. Ye? Hindi. Banggitin si Su Qingzhou, kahit si Lu Jinger ay hindi nakatiis. Hinawakan ni Fellini ang kanyang noo at may damdaming nagsabi, oo, hindi mo pa rin naiintindihan, bilang isang sastre, ang pagbabalik sa orihinal na estado ay ang pinakamataas na antas. Kabanata 0052 Tela 0052. Oh, pakisabi kay Mr. Fellini na linawin. Hindi kumbinsido si Su Qingzhou, ngunit gusto niyang marinig ito, kamangha-mangha ang damit na ito. Napabuntong hininga si Fellini at nagtanong ng may paggalang, Mr. Ye, nararamdaman ba namin ang tela ng iyong damit? Okay, linawin mo, akala ko gagawin mo, natatawang sabi ni Yefan hehe. Medyo nasa sabik si Fellini. Iniunat niya ang kanyang daliri at maingat na pinahid ang tela sa sulok ng kanyang kamiseta, at sinabing, Miss Lu, hawakan mo ito. Hindi mo man lang dapat masabi ang pinagmulan ng tela. Si Lu Jinger ay humakbang ng may kainahinala, inabot ito at hinawakan ito ng casual, ngunit ang kanyang ekspresyon ay biglang nagulat. Ang tela ng Shihiebao. Nagtatakang tanong ni Lu Jinger. Hindi masama. Ang mga Scobble brand na tela na isinilang sa Brussels ay ang nangungunang sastre ng Savile Row. Ang mga ito ay iginagalang na mga tela. Sila rin ang pinakamagandang tela na mabibili ng pera sa mundo. Sinabi ni Fellini, gamitin ito paano magiging karaniwan ang mga damit na gawa sa mga ganitong uri ng tela. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na humakbang pasulong at maingat itong hinawakan. Kahit nahawakan na niya ito noon ay labis siyang naiinis sa kanyang puso. Hindi ko ito naramdaman ng mabuti. Sa pagkakataong ito ay seryoso ko itong hinawakan, at talagang nalaman kong napakaganda ng texture ng tela. Itinuro muli ni Fellini ang pantalon ni Yefan at sinabing, alam mo ba kung ano ang idinaragdag sa bawat sinulid ng puting pantalong ito? Bago pa makasagot ang dalawang babae, malakas na sinabi ni Fellini, sinasabi ko sa iyo. Ito ay pulbos ng mga diamante ng Timog Aprika. Ito ay isang mahalagang tela na limitado sa mundo bawat taon. Ang tela ng pares ng pantalong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 euro. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sina Su Qingzhou at Lu Jinger ay ganap na natigilan, hindi pa banggitin si Chenya, na natulala na. Gumiling ng mga diamante upang maging pulbos at idagdag sa tela. Nakakabaliw isipin. Tinapik ni Yefan ang balikat ni Fellini at bamulong, huwag kang sumigaw ng malakas, okay, paano kung may makarinig sa akin at humabol sa akin at hinuberin ang aking pantalon? Napagtanto ni Fellini na siya ay labis na nasa sabik, kaya mabilis niyang iniuko ang kanyang ulo upang humingi ng tawad, at pagkatapos ay magalang na ipinakilala, syempre, ang tela na ito ay hindi ang pinakamahalaga, ang pinakakapansin-pansin na bagay ay ang tahi. Pagkatapos magsalita, dahan-daang itinaas ni Fellini ang isang sulok ng damit ni Yefan at sinabing, marahil, narinig ninyong dalawa na may malaking sekreto ang mga gamit na gawa sa balat ni Herme, ito ay ang paggamit ng saddle stitch. Ang paraan ng saddle stitch, na ito ay nagbibigay pansin sa isang dalawang-pronged na diskarte. Napakalakas nito at may magagandang alon. Sa katunayan, sa pananahi, mayroong isang sinaunang paraan ng tahi na halos mawala, blind saddle stitch. Blind saddle stitch, ang kakaibang kasanayan ng aking Panginoon, si Master Eric. Kahit na ang aking Panginoon, si Master George, ay hindi nakakaintindi nito. Ang magandang bagay sa pamamaraan ng tusok na ito ay ang paggamit nito ng tatlong karayom ng sabay-sabay upang manahi gamit ang isang sinulid, na ginagawang lubhang matigas at matibay ang mga damit, habang sa parehong oras na parang isang karayom lamang ang ginagamit sa pananahi, gawing madilim na mga linya ang natitirang dalawang linya.
Pinagmasdan nina Su Qingzhou at Lu Jinger at nalaman na ito nga ang nangyari. Ang pananahi ng makina ay hindi kailanman magiging komplikado. Hinaplos ni Fellini ang rutang dinaanan ng karayom at sinulid, at may damdaming nagsabing, ito ang obra maestra ng isang mananahi. Walang disenyo ang maihahambing sa kasanayang ito. Hindi mapigilan ni Su Qingzhou sa oras na ito. Hindi ako makapaniwala, she really missed the point, it's so wrong. Ngunit sa palagay niya rin ay talagang maput si Ye Fan, halatang nakasuot ng gayong mag-agarang damit, ngunit nagpapanggap na mahirap at sakam sa pera, ano ang iniisip niya? Ye Fan, kilala mo ba talaga yun Master Eric? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Tanong ni Su Qingzhou. Di ba sabi ko kanina, ang mga damit ay binigay ng isang matandang kaibigan, at hindi mo ako tinanong kung sinong kaibigan nila. Napaka-inosente ni Ye Fan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi, talagang hindi na siya nagtanong pa, ngunit may katwiran ang lalaki. Pagkatapos ng pagkabigla, kumislap ang mga mata ni Lu Jinger at nag-alinlangan siya, ikaw ay isang driver, bakit mo hinayaang gumawa ng damit ang Royal Tailor para sa iyo? Dapat ninakaw mo lahat ng damit at pantalon mo. Kaya hindi mo alam ang tunay na halaga ng damit na ito. Matapos sabihin ito ni Lu Jinger, naisip din ni Fellini na posible, kung tutuusin, anong uri ng pagkakakilanlan si Master Eric, paano niya makakasama ang isang batang katulong na theoretical na pagkakaibigan? Dapat alam mo na ang kanyang apprentice at apo ay may posisyon din sa mundo, ngunit maaaring hindi siya makilala ni Master Eric kung gusto niya itong makilala. Nang marinig ito ni Ye Fan, medyo nalungkot siya, hindi lang ako, mayroon akong maraming damit at pantalon mula kay Lao Ai sa bahay, at may ilang pares ng pantalon. Madaya ka ba nito? Who knows about you? Marami ka bang ninakaw noong magnanakaw ka? Kung talagang nakipagkaibigan ka kay Master Eric, paano ka magiging driver? Ngumisi si Lu Jinger. Tumayo si Su Qingzhou sa oras na ito at nagmamalaking sinabi, siya ang aking katulong, ang aking driver, ano ang problema? Kailangan pa bang hatiin ang propesyon sa mataas at mababa? Su Qingzhou, walang kwenta ang sinasabi mo, ako ngayon ay lalo akong naghihinala, kasabwat kayo, hindi kayo makakalaban ng aming pamilyang Lo, kaya gumagamit ka na lang ng mga pandaraya para maimpluwensyahan ang paghatol ni Mr. Fellini. Agresibong sabi ni Lu Jinger. Masyado kang nag-iisip, sabi ko, hindi na ako interesadong makipagtulungan kay Eld, umalis na tayo, sabi ni Su Qingzhou, tumalikod at umalis. Gayunpaman, nang hahakbang na ang babae, hinawakan ni Ye Fan ang kanyang palso. Ye Fan, anong ginagawa mo? Nagtataka si Su Qingzhou. I was slandered by her as a thief, how could I just leave? Hindi ba't aaminin na lang iyon ng disguise? Tumanggi si Ye Fan. Ngumisi si Lu Jinger, hindi ba? Tinanong ni Fellini, Mr. Ye, mayroon bang anumang ebidensya na ang damit na ito ay talagang sa iyo, o kilala mo ba ang aking amo? Napabuntong hininga si Ye Fan, tumingin sa orasan sa hotel, at sinabing, alas 4 o alas 5 pa lang ng umaga sa London. Pero matanda na si Lao Ai at hindi na natutulog ng late, dapat na siyang bumangon, tatawagan ko siya. Ano? Nasa iyo ang numero ng telepono ng aking Panginoon. Wala rin akong. Bulalas ni Fellini, na nakakaramdam ng emosyon. Nagpout si Ye Fan, fuck, hindi siya gumagawa ng damit para sa iyo, bakit kanya tatawagan? Naninigas ang mukha ni Fellini, at ngumisi, na para bang naki ng ipis. Si Su Qingzhou at Chen Ya ay parehong curious at inaabangan ito, ngunit si Lu Jinger ay may pagdududa at pagkabalisa. Ilalabas na sana ni Ye Fan ang kanyang mobile phone nang mali ang kanyang iniisip, kaya tinanong niya si Su Qingzhou at sinabing, Mr. Su, pahiram sa akin ang aking mobile phone ay hindi magagamit sa buong mundo. Inabot sa kanya ni Su Qingzhou ang telepono. Kaagad na nagpasok si Ye Fan ng isang serye ng mga numero ng telepono upang tawagan si Yinggran, at hindi nagtagal at natapos ang tawag. Sino? May matandang boses doon, nagsasalita sa malakas na London accent, at ang tono niya ay hindi masyadong palakaibigan, at parang hindi niya ginusto na maistorbo siya. Narinig ni Ye Fan ang boses ng matandang kakilala na ito, ngunit nakaramdam ng kaunting kabaitan, bahagyang ngumiti, at may bahid ng nostalgia sa kanyang mga mata. Lao Ai, ako ito. Kabanata 0053 alamin kung paano ito gawin. Sa kabilang panig ng 0053. Telepono, nagkaroon ng katahimikan ng mahigit 20 segundo. Biglang nanginginig ang tono ni Eric, at parang naiiyak siya sa kilig. Tumawag siya ng may paggalang, my prince. Naalala mo na ba sa wakas ang kontrabida? Sinadya ni Ye Fan na hininaan ang volume ng telepono para hindi na marinig ng katabi niya ang tawag ni Eric sa kanyang sarili. Kung sakaling marinig ito ni Su Qingzhou at ng iba pa, tiyak na tatanungin nila kung bakit tinawag siya ni Eric na prinsipe, na mahirap ipaliwanag. Lao Ai, hindi kita kailanman nakakalimutan. Isinuot ko na ang mga damit at pantalon na ginawa mo para sa akin. Ang mga damit na ginawa mo ay napakatibay, sabi ni Ye Fan na may nakaka-relax ng ngiti. Si Eric ay abala sa pagpupunas ng kanyang mga luha sa kabilang dulo ng telepono, ito ang pinakamataas na karangalan ng kontrabida, inaasam-asam kung muling pagsilbihan ka.
Ngunit 2 taon ka nang nawala, at ang huling beses na ginawan kita ng damit ay 3 taon na ang nakakaraan. May bahid ng hinanakit ang mga salita ng matandang sastra, tulad ng isang babaeng iniwan na may hinanakit. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, at umalma, okay, matandang lalaki, inaalagaan ko ang edad mo at gusto kong magpahinga ka. Kung kailangan mong gawin ito, pagkatapos ay gawin ito, bibigyan kita ng isang mailing address mamaya. Handa ka nang ipadala, anyway, alam mo kung anong estilo ang gusto ko. Talaga, ang galing. Sekreto ko ang address mo para sa iyo. Alam kong talagang ayaw mong maistorbo ng kahit sino, kaya pinili mong magretiro, matalim na sabi ni Eric. Ngumiti si Yefan at sinabi, ito pa rin ang iyong matalinong matandang lalaki, ako ay komportable sa iyo, kung hindi ay hindi kita tatawagan. Tila proud na proud din si Eric, bilang lingkod mo, magaling pa rin ang sabi na ito. Kung meron ka, kung hindi, magsisilbi ka. Okay, stop fluttering. I called you today. Actually, may mga bagay pa na kailangan mong lutasin. Nagmamadaling sinabi ni Eric na may paggalang, kahit sabihin mo sa akin, gagawin ito ng kontrabida para sa iyo ng mabuti kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya. Hindi naman ganoon kaseryoso, maliliit na bagay. Mayroon bang nagngangalang Fellaini sa iyong mga disipulo at apo? Sabi ni Yefan, at sumulyap kay Fellaini sa tabi niya. Sa katunayan, ang mga labi ni Fellaini ay maputi sa oras na ito, at may malamig na pawis sa kanyang noo. Kung may Master Eric talaga sa phone, anong level of existence dapat ang taong kayang magpa-flatter sa kanya ng Master? Napakagat din ng mahigpit si Lujinger sa ibabang labi at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamay, nakaramdam ng pagkabalisa. Mr. Su, totoo ba? Kilala niya talaga ang ganoong uri ng misteryosong malaking tao. Bakit sa tingin ko ay nagyayabang siya? Si Chenya ay napakahinala. Umiling si Su Qingzhou, iniisip ang tungkol dito, hindi siya sigurado, kailangan niyang maghintay para malaman ang resulta. Ngunit napakabilis ng tibok ng puso ng babae, dahil ang network ng mga koneksyon ni Yefan ay hindi kapanipaniwala tulad ng isang panaginip. At ang karaniwang London accent na English ni Yefan ay puno ng aristokratikong kagandahan, naramdaman ni Su Qingzhou na ang kanyang Ingles ay dwarf niyan. Fellaini, nakaon. Sa kabilang dulo ng telepono, si Master Eric ay nag-alinlangan sandali, at sinabing, naku, naalala ko, ang estudyante ko pala, isa sa mga estudyante ni George, na pumunta sa aming shop bilang isang apprentice noong bata pa siya. Ngunit pagkatapos ay hindi mapakali ang bata. Kahit talented siya, wala siyang ugali para maging top tailor, kaya lumabas siya mamaya. Aking Panginoon, bakit mo pinag-uusapan si Fellaini? Ang isang sastre ng kanyang antas ay pangalawang rate, hindi sa lahat. Hindi ako karapat-dapat na pagsilbihan ka. Umiling si Yefan, hindi ko siya hiniling na gumawa ng damit. Tama, nakilala ko siya dahil sa isang bagay. Nakilala niya ang damit na suot ko, at ikaw ang gumawa nito. Pinaghihinalaan niya na ninakaw ko yun. Ano? Nililigawan niya si kamatayan. Gatlang M. Umungol si Eric na parang baliw sa telepono, at agad na sumunod, kinakabahan niyang sinabi, Sir. Huminahon ang galit mo. Hahayaan kong sip A ni George si Fellaini, wala siyang kinalaman sa atin. Kung hindi mo pa rin mapigilan ang galit mo, patayin mo na siya. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, talagang walang puso ang master na ito. Sabi ko, ano ang ikinatuwa mo, Laway? Wala akong planong gawin ito. Sinagot ko ang telepono sa kanya, at maaari mong patunayan ito sa kanya. Kilala namin ang isa't isa. Huwag ka nang magsalita ng iba. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Yes, said Sale na may kaunting kahulugan. Sandaling natigilan si Eric. Isa rin siyang mature na lalaki, kaya malamang naiintindihan niya na ayaw ibunyag ni Yefan ang kanyang pagkakakilanlan. Okay, alam ko kung paano gawin ito, sumang-ayon si Eric. Pagkatapos ay ibinigay ni Yefan ang telepono kay Fellaini. Nanginginig ang huli ng inabot niya, at tuluyang kinuha ang telepono. Nang maisipan niyang kausapin ang kanyang Panginoon na ilang dekada nang hindi nakakapagsalita, si Fellaini ay tumayo ng tuwid na parang naka-plaster, mas pinipigilan siya. Ikaw, hello, Master Eric, mahina ang boses ni Fellaini. Well, halatang mayabang at malamig ang tono ni Eric nang kaharap si Fellaini. Narinig kong sinabi ni George minsan, medyo sikat ka na sa labas ngayon. Nanlambot ang mga binti ni Ni, nanginginig ang kanyang mukha at mga palad, at sinabi niya, hindi. Hindi, sa harap ni Master Eric, nanggugulo lang ako. Sastre. Hindi nagbago ang mga dati mong problema, sabi ni Eric. Ako, nagkamali ako, Master. Napayuko si Fellaini sa hiya, naalala ang panahong nag-aaral siya ng sining, ang panghihinayang matapos matalo sa halalan, at ang mga luhang lumalabas, tulad ng estudyante sa elementarya na pinagsabihan ng guro. Nang makita ang eksenang ito, si Lujinger sa gilid ay natulala. Si Master Fellaini, na nakakuha ng atensyon ng fashion circle sa buong mundo, ay sinabihan ng isang matandang sastre na umiyak sa ilang salita lang. Si Su Qingzhou at Chenya ay lubos na naniwala dito. Ang tao sa telepono ay talagang si Master Eric, isang hindi pa naririnig, ngunit isang sastre sa antas ng palasyo na gustong pasayahin ng maharlikang pamilya.
Makinig ka, mataimtim na sabi ni Master Eric, ang ginoong iyon, hindi mo ito matatanong. Kung medyo hindi ka nasisiyahan sa kanya, hindi mo kailangang manatili sa bilog na ito. Dapat mong malaman na ito ang ibig sabihin nito. Sa sobrang takot ni Fellaini, naiihina niya ang kanyang pantalon. Siyempre alam niya na hindi siya dapat takutin ni Master Eric. Sa mga mata ng totoong mundo na behind the scenes masters, si Master Eric ang pinuno ng industriya ng pananamit, at siya, si Fellaini, ay isa lamang tinatawag na master ng disenyo sa mata ng mga ordinaryong tao, ngunit hindi siya makakapasok sa tuktok ng pyramid. Hanggat sinabi ni Master Eric ang ilang mga salita sa ilang mga karakter, tinatayang agad siyang patalsikan ng board of directors ng L Group na si Fellaini. Guro, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Napalunok na sabi ni Fellaini. Nagbigay si Eric ng, ibalik ang telepono sa nasa hustong gulang na iyon. Nagmamadaling ibinigay ni Fellaini ang telepono kay Yefan na may nakakabigay puri ng ngiti, ngunit may matinding takot sa kanyang mga mata. Kabanata 0054 Regalo ng Yefan. 0054. Nakita ni Fellaini na nakita ni Fellaini si Yefan, tulad ng isang paog na nakita ang may-ari nito, na nagpatigil kay Su Qingzhou at sa iba pa. Ang ekspresyon ni Lu Jinger ay sobrang pangit, dahil ang lahat ng ito ay katumbas ng pagpapahiya sa kanyang kamangmangan. Nakipag-chat muli si Yefan kay Eric, at pagkatapos magbigay ng listahan ng mga address sa Egret County, ibinalik niya ang telepono kay Su Qingzhou. Okay, ngayon ay napatunayan na ang mga damit ay akin, Mr. Su, umalis na tayo, nakangiting sabi ni Yefan. Naramdaman din ni Su Qingzhou na para itong panaginip, sinulyapan niya ang lalaki na may komplikadong mga mata, at tumango. Sa pagkakataong ito, nagmamadali si Fellaini, kaya pinabayaan niya ang mga tao, kung masama ang loob ni Yefan, hindi ba siya matatapos? Nagmamadaling tumakbo si Fellaini sa harapan para pigilan siya, at buong kabab ang loob na sinabi, Mr. Ye, ngayon lang ako ignorante. Kung alam kong kasama ka rin sa Jinxiu Group, nagpa siya akong hindi ako magdadalawang isip. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon na itama ang aking sarili. Sa isang bagong pagkakataon, maging partner tayo ng Jinxiu Group. Mr. Fellaini, hindi mo ito magagawa. Nakipagtulungan ba tayo sa pamilya Lu? Sinabi ni Fellaini na may matigas na mukha, Miss Lu, hindi pa ako pumirma ng kontrata sa iyo, kaya hindi ito isang kasunduan. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nararamdaman ko pa rin na ang Splendid Group ay mas makapangyarihan. Ikaw, bumabalik ka sa iyong salita. Naramdaman ni Lu Jinger na nawala ang buong mukha niya, at nanginginig siya sa galit. Hindi siya pinansin ni Fellaini, at patuloy na nagsusumamo kay Yefan na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nagpout si Yefan at nahihiyang sinabi, ito. Katulong lang ako. Kailangan mong tanungin ang ating Presidente Su kung pumayag siya o hindi. Nang marinig ito ni Fellaini, nagmamadali siyang ngumiti kay Su Qingzhou, Miss Su, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Gusto kong makita ang iyong plano. Kalmado na rin si Su Qingzhou sa oras na ito. Pagkatapos ng isang pares ng magagandang mata na sumulyap kay Lu Jinger, kinuha niya ang libro ng pagpaplano mula sa kamay ni Chenya. Hoy! Direktang pinunit ni Su Qingzhou ang dokumento, humarap sa natulala na si Fellaini, at sinabing, mabuti ang pakikipagtulungan, ngunit kailangan nating muling idisenyo ang plano ng pakikipagtulungan. Nahihiya at mapait ang mukha ni Fellaini. Malinaw, si Su Qingzhou ang may inisyatibo sa pagkakataong ito, kaya kailangan niyang gawing mas favorable ang mga kondisyon sa Jinxiu Group. Walang problema, handa akong maghintay, sabi ni Fellaini na may matigas na ngiti, hindi nangangahas na pigilan. Tiningnan ni Yefan si Su Qingzhou nang may pagsang-ayon. Mabilis na sumagot ang babaeng ito. Nang magbago ang sitwasyon, pansamantala niyang binago ang kanyang diskarte upang mapakinabangan ang kanyang sariling mga interes. Sa anumang kaso, ang pakikipagtulungan sa L Group ay karaniwang naayos. Magalang na pinalabas ni Fellaini si Yefan at ang kanyang party sa labas ng hotel, na parabang siya ang nag-entertain sa kanila, at si Yefan at ang iba ay mga VIP. Tungkol sa Lu Jinger na iyon, nakaramdam siya ng hiya na itapon sa bahay, at ayaw niyang manatili kahit sandali. Matapos bigyan ng masamang tingin si Yefan, tumakbo siya palayo. Pagdating niya sa kotse ni Su Qingzhou, si Fellaini ay abala sa pagtulong sa babae na buksan ang pinto ng kotse, tulad ng isang katulong, dahil sa takot na magkaroon ng anumang kawalan ng konsiderasyon. Mr. Fellaini, hindi mo na kailangang gawin ito. Bagamat medyo hindi kasiya siya ngayon, lubos pa rin kaming nasiyahan sa resulta. Hindi mo kailangang maging masyadong pigil. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng isa pang matamis na date pagkatapos lang siyang suntukin. Pinunasan ni Fellaini ang malamig na pawi sa kanyang noo at nakangiting sinabi, si Mr. Su ay nasisiyahan. Inaasahan ko ang patuloy na pakikipagtulungan sa Jinxiu Group. Umupo si Yefan sa taxi at sinabing, wala nang iba. Tama. Pagkatapos ay umalis na tayo. Pakiusap. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, pakiusap ni Fellaini, Mr. Ye, nasaktan kita ngayon, mangyaring patawarin mo ako. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan, mangyaring sabihin sa akin. Nakangiting sabi ni Yefan, huwag kang mag-alala, hanggat maayos ang pakikipagtulungan,
baka magsabi pa ako ng ilang magagandang salita para sa iyo sa harap ni Eric. Nang marinig ito ni Fellaini, agad siyang tuwang-tuwa, ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, napakalaki mo. Biglang may naalala si Ye Fan at tinanong si Su Qingzhou sa likod niya, Mr. Su, mayroon pa ba akong 2 pirasong damit at pantalon sa kotse? Sa loob. Medyo nahihiya si Su Qingzhou, at tahimik na naglabas ng isang bag sa likod ng kotse. Ang mga damit sa bag na ito ang ginamit niya bilang katibayan upang hindi magustuhan ng bakal na tandang ni Ye Fan at bilangin ang mga lalaki bilang walang silbi. Ngayong naiisip ko ito, si Su Qingzhou mismo ay masyadong ignorante. Ang 2 maruruming damit sa bag na ito ay pawang mahalagang kayamanan. Naglabas si Ye Fan ng isang pares ng dilaw na shorts mula sa bag. Bagamat kulubot at amoy pawis ang shorts, nagningning ang mga mata ni Fellaini nang ilabas niya iyon. Ibibigay ko sa iyo ang pantalon na ito bilang regalo para sa pakikipag-ayos ng kooperasyon, sabi ni Ye Fan na may matapang na mukha. Anyway, papadalhan siya ni Eric ng isang bangkos ng mga damit sa lalong madaling panahon, at okay lang na magpadala ng 1 o 2 luma. Si Fellaini ay malapit nang umiyak sa pananabik, at magalang niyang kinuha ang matingkad na dilaw na shorts gamit ang 2 kamay, na parang isang kayamanan. Kung makikita ng mga dumadaan na hindi nakakaalam ng katotohanan ng eksenang ito, tiyak na iisipin nilang baliw ang dayuhang ito. Ano ang kagalakan ng paghawak ng isang lumang pares ng pantalon? Salamat sa kabutihang loob ni Mr. Ye. Ilalagay ko ang gawaing ito sa aking ligtas kapag bumalik ako, at panatilihin itong ligtas. Nagplano pa nga si Fellaini na gumawa ng bintana para ipakita ang mga shorts na ito, para makuha ang liwanag ni Master Eric. Dapat mong malaman na maraming mga klasikong suit at damit na ginawa ni Master Eric. Ilang tao ang nakakita ng ganitong uri ng casual na shorts. Ang bihira ay mahalaga. Masayang natapos ng lahat ang negosasyon, si Ye Fan ang nagmaneho ng kotse at umalis ng hotel kasama si Su Qingzhou. Habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan, si Chenya, na aalis na mag-isa, ay may komplikadong mga mata, medyo nabigo at walang magawa, ngunit hindi ito napansin ni Ye Fan at Su Qingzhou sa sandaling ito. Ang Yingran, sa maliwanag na kalangitan, ay matatagpuan sa isang luma at magandang gusali malapit sa Savile Row. Isang matandang puting lalaki na may kulay abo na buhok at makapal na black frame na salamin sa pagbabasa, ngunit siya ay nasa mataas na espiritu, tumakbo pababa ng hagdan ng may putok. Nakasuot ng puting sando at itim na vest ang matanda. Matanda na siya, pero masinop ang pananamit. George. John. Sigaw ng matanda. Kaagad, 2 lalaki, isang mataba at isang payat, na mukhang kalahating daang taong gulang, ay inilabas ang kanilang mga ulo mula sa mga puwang sa tumpok ng mga damit at tela. Teacher, ano pong order nyo? Magalang na tanong ni George na chubby at kulot ang balbas. Tuwang-tuwang sinabi ng matandang mananahin na si Eric, ibaba na ninyong lahat ang inyong trabaho. Simula ngayon, magtrabaho kayo sa akin. Gagawa ako ng maraming damit at pantalon. Guro, 2 suit para sa hari ng Espanya at prinsipe ng Wales. Hindi pa namin natatapos ito, natatakot ako na hindi ka namin matutulungan pansamantala. Ang isa pang disipulo, si John, ay humihingi ng tawad. Kumunot ang noo ni Eric, ikanaway ang kanyang kamay, at mariing sinabi, anong hari at prinsipe, maghintay silang lahat. Sa 2 linggong ito, isang matanda na lang ang pagsisilbihan natin. Guro, sino yun? Curious na tanong ni George. Tinapik ni Eric ang kanyang dibdib nang may pagpipitagan sa kanyang mukha, at same time na sumigaw, Divine Wrath. Saglit na natigilan sina George at John, pagkatapos ay agad na naisip kung sinong nasa hustong gulang sila, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging lubhang kahanga-hanga, at mabilis na tumayo ng tuwid, nilagay din niya ang isang kamay sa kanyang puso, tumanggo at tumawag, Divine Wrath. Kabanata 0055 Convenience Store. 0055. Lungsod ng Huahay, nagmaneho pabalik si Ye Fan. Makalipas ang mahigit kalahating oras na pagmamaneho, walang umimik sa dalawa. Naisip ni Su Qingzhou na kapag nangyari ang isang malaking bagay, isang lalaki ang palaging magbibigay sa kanya ng dahilan. Kahit na may dahilan para sa prevarication, dapat may dahilan, ngunit mukhang walang nangyari si Ye Fan, tahimik lang na nagmamaneho. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Tumingin si Su Qingzhou sa bintana at tila nagtatanong. Sumulyap si Ye Fan sa rearview mirror at sinabing, may gagawin talaga ako ngayong umaga, ang estudyante ko ang tumawag sa akin, hindi mo alam, tumakas ang babaeng iyon sa bahay, at hindi ko siya pwedeng iwan na lang. Sinong nagtanong sa'yo na yon? Si Su Qingzhou ay hindi interesadong makinig sa mga iyon, at Samabad, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Master Eric? Napakurap-kurap si Ye Fan, nagtataka, old eye. Bakit hindi ko siya banggitin kung wala akong gagawin? Sinabi ni Su Qingzhou na may kaunting hinanakit, ilang beses kong hiniling sa iyo na itapon ang iyong mga damit at pantalon, ngunit kailangan mong itago ang mga ito. Palihim mo ba akong tinatawanan dahil hindi ako marunong magpahalaga? Walang kaalaman. Sa totoo lang, hinihintay mo ito. Mahabang araw na, tama ba? Ngayon ay maaari mo na akong pagtawanan sa iyong puso. Ngumiti si Ye Fan at umiling, Qingzhou, saan mo gustong pumunta, hindi ko man lang inisip iyon,
ngunit sanay na akong magsuot ng mga damit na ito ay ibinigay ng isang matandang kaibigan, hindi nararapat na mawala ito. Pagkatapos sabihin mo sa akin, paano kayo nagkakilala ni Master Eric? Tanong ni Su Qingzhou. Naisip na ni Ye Fan ang kanyang mga salita, walang espesyal, nakilala ko lang sa isang tavern sa Yingrand, at nagchat kami ng may haka-haka, at naging pagkakaibigan. Sa tingin mo tanga ako? Maniniwala ba ako dito? Sinungaling ka. Gusto mo lang makita ang mga biro ko. Ikaw. Halatang may kakayahang kontrolin si Fellaini sa simula pa lang, pero kailangan mong panuurin akong magpakatanga, tama. Nagtatampo si Su Qingzhou, at nagsimulang magsinungaling muli ang lalaki. Biglang nagpreno si Ye Fan at inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nagulat si Su Qingzhou at matamang tumingin sa lalaki, ikaw. Anong ginagawa mo, tama ba ako? Hindi sumagot si Ye Fan, ngunit binuksan ang pinto ng kotse, tumakbo palabas ng kotse, at tinungo ang tabing kalsada pumunta sa isang 24 na hour convenience store. Tiningnan ito ni Su Qingzhou at inisip na ang lalaking ito ay naglalaro pa rin sa kanyang init ng ulo at wala sa trabaho. Siya ay abala rin sa pagbaba ng sasakyan, na humahabol at nagtatanong, Ye Fan. Ano ang ibig mong sabihin? Kung may sasabihin ako sa iyo, magagalit ka ba at aalis ka? Lalaki ka ba? Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan, sabihin mo lang. Hinabol niya ang convenience store, ngunit nakita niyang lumapit si Ye Fan sa isang freezer at may kinuha mula rito. Eto, kunin mo. Ngumiti si Ye Fan at inabot kay Su Qingzhou ang isang strawberry ice cream mula sa Häagen-Dazs. Kinuha ito ni Su Qingzhou nang hindi namamalayan at nanatili sa kinaroroonan niya, anong ginagawa mo? Beauty, ang init, bakit gusto mong kumain ng ice cream? Sabi ni Ye Fan, kumuha ng ice lolly para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay magbayad sa counter. Noon lang naunawaan ni Su Qingzhou na tumakbo palabas ng kotse ang lalaki para bumili ng mga bagay. Pagkatapos magbayad ni Ye Fan ng pera, nakitang nakatingin pa rin sa kanya ang babae ng nakatulala, hindi niya napigil ang mapangiti, huwag kang matigilan, kung matagal kang pumaroda, makakakuha ka ng tiket, kahit may pera ka, hindi ka makakasundo ng traffic police, tara na. Si Su Qingzhou ay bumalik sa kanyang katinoan, tinitigan ang strawberry ice cream sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay namula, ito ay naging strawberry na naman, ang lalaking ito ay talagang nakakainis. Ay, hindi ko sinabing gusto ko ng ice cream. Mind your own business. Sinabi ni Ye Fan na, oh, at lumakad para kunin ito, kung ayaw mong kainin ito, bigyan mo ako, kakain ako ng dalawa. Su Qing nang marinig ito ni Zhu, dali-dali niyang pinakipot muli ang kanyang mga kamay at hindi nasisiyahang nagsabi, bakit ko ibibigay sa iyo ang akin? Halika kainin mo ang iyong mga popsicle. Napabuntong hininga si Ye Fan at bamulong, sabi mo hindi mo ito kakainin saglit, at pagkatapos ay hindi mo ibibigay, talagang magaling kayong mga babae. Napakahirap. Anong sinabi mo sa akin? Nanlaki ang almond eyes ni Su Qingzhou. Si Ye Fan ay tanga sa sandaling ito, at nagmamadaling tumakbo palabas ng convenience store. Galit na tinapakan ni Su Qingzhou ang kanyang mga paa at naglakad palabas. Pagbalik sa kotse, hinawakan ni Ye Fan ang manibela sa isang kamay at ang popsicle sa kabilang kamay, na marahan na kumagat. Natahimik din si Su Qingzhou, at hindi na nagtanong pa tungkol kay Master Eric. Kumuha siya ng isang maliit na kutsara at kinain ang strawberry-flavored ice cream ng paisa-isa, na may maraming iniisip sa kanyang mga mata. Maraming lalaki ang nagbigay ng regalo sa kanya noon, alahas, mamahaling sasakyan, at mamahaling bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon, binili talaga siya ng isang lalaki na nagdala sa kanya ng ice cream. Ang nakakaramdam ng kakaiba kay Su Qingzhou ay na may malamig na ice cream sa kanyang kamay, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang puso. Kailan? Bumalik siya sa Belo County, si Tita Jiang ay nakaupo sa sala at nanunood ng TV, at ang matandang babae ay hindi pa rin nabighani sa tanawin kaya pumasok si Ye Fan at ang dalawa sa pinto at napagtanto na sila ay bumalik. Tita Jiang, ano ang tinitingnan mo, napakadeboto? Tanong ni Su Qingzhou. Itinuro ni Tita Jiang ang balitang ipinalabas sa TV at nag-aalalang sinabi, Miss, si Huahai ay namatay kamakailan dahil sa ilang babae, lahat sila ay bata at maganda. Sinabi ng Defense Bureau na mayroong serial killer na nagmumulto, kaya dapat mag-ingat ang mga mamamayan. Miss, kailangan mong bigyang pansin ang kaligtasan, hayaan si Ye Fan na samahan ka sa trabaho at pagkatapos ng trabaho, at subukang isama si Miss Shu at ang iba pa kapag lumabas ka sa araw. Sumimangot si Ye Fan pagkatapos basahin ang balita. Ang perverted killer na ito, bilang karagdagan sa partikular na pagpili ng mga batang dilag, ay puputulan din ng isang tiyak na piraso ng balat sa batang babae pagkatapos pumatay ng mga tao, at ang pamamaraan ay napaka-brutal. Naramdaman ni Su Qingzhou na si Tia Jiang ay masyadong nagmalabis, at sinabi, ang ganitong uri ng mamamatay tao ay mahuhuli sa ilang sandali, Tia Jiang, hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Ang ganitong uri ng tao ay dapat barilin. Galit na sinabi ni Tita Jiang, napakagandang babae, pumatay ng ganyan, hoy. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Nagmamadaling buksan ni Tita Jiang ang pinto, ngunit nang makita niya ang tao, ang matandang babae ay labis na nagulat sa kanyang mukha.
Opisyal, sino ka? 4 na pulis na nakauniporme ang dumating sa pinto. Ang pulis na nanguna ay may payat na mukha, payat na mga mata, at sinabing may seryosong ekspresyon, "Tita, maaari ko bang tanungin ito ang bahay ni Miss Su Qingzhou?" Oo, tama iyon. Nagtaka si Tita Jiang, hinahanap ba nito ang ating ginang? Ang pangalan ko ay He Ying, kami ay mula sa Huahai Defense Bureau, at may isang kaso na maaaring may kinalaman kay Miss Su, kaya gusto kong pumunta at mag-imbestiga. Maginhawa ba ito? Bagamat ang tanong ay tinanong ni Tita Jiang, halatang tumingin na siya kay Su Qingzhou sa silid. Walang ekspresyon ang mukha ni Su Qingzhou, nag-iisip ang kanyang mga mata, tumanggaw siya at sinabing, "Tita Jiang, pasukin mo ang mga pulis." "Salamat, Miss Su." Pumasok sa sala ang 4 na Black Eagle at umupo sa sofa. Mabilis na binuhusan sila ni Tita Jiang ng ilang tasa ng tsaa, ngunit halatang nag-aalala ang mukha ng matandang babae. Si Ye Fan ay nakaupo sa hapagkainan, kumakain ng prutas mag-isa, ngunit hindi man lang siya kumain ng tanghalian. Tiningnan ni He Ying at ng iba pa ang layout ng mansyon, at sa wakas ay tumutok kay Ye Fan. "Miss Su, sino ang Ginoo na iyon?" Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.